Nalamp na lahat yung EJK. Kasi sabi ko nga, yung universal definition ng EJK, ito yung state-sponsored, state sanction. Ipinapaliwanag niya lang naman dito na hindi naman lahat ng 7,000 or thereabouts napatay dahil sa kaso ng illegal drugs. At hindi naman lahat yun napatay sa pamamagitan ng sa labas ng police operation. So, I think in fairness to the PNP, marapat lamang na ipaliwanag nila kasi nga nagkakaroon ng maraming misconception. Binatikos rin ni Lacson ang inilabas na report ni Pero Vice sa mga President idinadawit Robredo sa umano'y United destabilization Nations plots laban sa Administrasyon Duterte dahil sa pagiging ng summary execution, gayong napatunayan sa investigasyon ng Senado na hindi state-sponsored o hindi kagagawan ng gobyerno ang mga kaso ng pagpatay. Ako pinansin ko pinuna ko yung pahayag ni Vice President Robredo na pinagsama-sama na yung 7,000 as of February 2017 na ito'y pinatay in summary execution, which I will not subscribe to. Dahil hindi maliwanag naman, hindi talaga sa summary execution. Dahil paano mangyayaring summary execution lahat kung may namatay pang pulis at saka AFP. I think 38 ang total na KIA o kill in action at make it 80 or 85 yung wounded in action. So pati ba naman yun sasama mong summary execution, yung pagkapatay doon sa yung namatay na nga yung ating police. So ako, coming from law enforcement, coming from the PNP, gusto ko lamang na ituwid yung ganung mga pananalita. And when you're reporting to an international body like the United Nations, dapat accurate yung datos mo. Idinepensa pa ni Lacson ng PNP sa pagsasabing kung may nadawit man sa kanila sa mga kaso ng pagpatay, hindi ito kinukonsinti. Katunayan, may mga opisyal at tauhan-ani ng PNP ang nakasuhan at naipakulong kabilang na ang grupo ni CIDG Region 8 Superintendent Marvin Marcos at mga sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Meron nga mga brutality, may mga violence na nangyayari. But meron naman tayong papangsyon ng criminal justice system para papanagutin yung mga lumalabag o lumalampas sa tinakda ng batas tulad ni na Superintendent Marcos, nananagot na sila ngayon at yung mga iba pang mga mayroong abuso, na-file na naman sila ng kaso. But ito, challenge sa PNP para ipakita na hindi talaga nila tinotolerate o hindi sila nagpa-participate doon sa mga napapatay naman ng vigilante groups. How? Sa pamamagitan ng pagpapakita na sinusolve talaga nila seriously yung mga pagpatay na ginagawa ng hindi nakaanid yung mga vigilantes. Para sa Eagle News, may Ancor Vera Ayamwa. Iginiit ng Malacanang na gumagawa ng desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pambansang interes. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa harap ng pahayag ng Pangulo sa pagpapatupad ng Pag-asa Development, kasama ang 5 area sa Kalayaan Group of Islands o kilala rin bilang Spratlys. Ayon kay Abella, bahagi lamang ito ng mandato ng Pangulo na paglingkuran ng mamamayang Pilipino. Itinuturing na napakahalaga at simboliko ang magiging kauna-unahang pagdalaw ng isang Pangulo ng bansa sa Kalayaan Municipality sa paggunita ng Araw ng Kalayaan o Independence Day. Sakaling matuloy, makakasama ng Pangulo sa pagbisita ang Governor ng Palawan, 3 congressmen at mga local leaders ng Kalayaan Municipality. Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang intensyon na bumisita sa Kalayaan Municipality sa kanyang pagbisita sa Western Command sa Puerto Princesa City sa Palawan. Isa sa pangunahing ugat ng krimen sa bansa ang usapin ng iligal na droga. Dahil dyan, una sa naging listahan ni Pangulong Duterte na maupo sa pwesto ay ang paglilinis ng bansa mula sa ipinagbabawal na gamot. Kasabay na rin ang mahigpit na pagbabantay sa mga pulis para matiyak na hindi lalabag sa karapatang pantao sa harap ng kanilang operasyon. Ang ulat mula kay Eunice Monte. Tanging ang larawan na lamang na ito ang makakakita ng medalya ng anak ni Chris o mas kilala bilang Kulot. Ang dapat sanang masayang araw ng pagtatapos, nauwi sa panghabang buhay na pangungot. Ando na po siya. Tapos yung mukha niya na dugo-dugo na yung ilong niya,
Yung mata niya hindi ko na maipikit, pinupunasan ko yung ilong niya. Isang linggo na ang nakakaraan, maila pa rin ang impormasyon kung sino at kung ano ang tunay na dahilan ng walang awang pagpaslang sa 30 taong gulang ama ng 6 na anak. Dito mismo sa lugar na to, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Chris de los Reyes alias Kulot. Ayon sa ilang mga nakakakilala dito, nagtitinda lamang ng cellphone at wala umanong kinalaman sa iligal na droga ang biktima. Ngunit para sa iilan, isa na naman itong kaso ng extrajudicial killing. Tama ng bala sa ulo, paa at sa muka ang ikinamatay ng biktima na nakita mismo sa mga CCTV cameras ng Navotas. Kaso ng pagpatay na hindi gawa ng gobyerno, ngunit dagdag na naman sa mga iniimbestigahang drug-related deaths. Nandun pa rin po ako sa punto ng may mga alam po sila sa gantong kalakaran at ayaw na rin po silang pasilitahin para hindi rin po malaman. Parang nandun pa rin po ako dun sa ganong punto na hindi naman po siguro sa gobyerno. EJK. 3 letra na lumikha ng ingay sa buong mundo magmula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. 3 letra na hindi dapat inaasosyo sa mga nangyayari. Hindi dapat tawag na EJK yung sa nangyayari. Ano ba yan? EJK ang connotation, parang may bendisyon ng Estado. Walang binibendisyon ng Estado ng EJK. Ang batas, ang nagsasabing kapag nakapatay ang pulis dahil lumaban ang isang hinuhuli, exempted siya. Justifiable yung ginawa niya dahil ang ipinagtanggol niya Estado. Ngunit ayon sa Philippine National Police, mula sa mahigit 6,000 kaso ng maupo ang Pangulo, 2,000 dito ang kumpirmadong namatay sa operasyon ng mga pulis at nasa humigit kumulang 1,000 lamang ang kumpirmadong may kinalaman sa iligal na droga. Wala ho tayong 7,000 extrajudicial killings sa bansang Pilipinas. Meron ho tayong sinusunod na batas. So, ang nagaganap po ay krimen ng homicide. Patunay umano dito ang bumababang datos ng mga nakakasuhang pulis dahil sa human rights violation. Kahit pulis ay hindi ligtas sa parusa ng batas. Mula 2014, umabot na ng 174 ang mga pulis na nakakasuhan dahil sa human rights violation na bumaba taong 2015 sa bilang na 131 at 105 naman taong 2016. Kaya naman sa kabila ng mga sinasabi ng iilan na pulis at droga ang dahilan ng pagkakasawi ng kanyang asawa, naniniwala ang may bahay ni Chris na gugulong din ang hustisya. Di pa man tuluyang matanggap ang nangyari kay Chris, positibo itong makakamit rin ang hustisya hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat batang nauulila dahil sa iligal na droga. Ngayon kasi i-revive ko na naman yung away sa droga. I will ask the police to make the rounds again. Yang daan, yang publiko, yang plaza, para lang yan sa matutuwid na tao at gumagaling sa batas. Hindi yan pwedeng pag-istambayan ng mga kriminal. Will you pry against the civilians there? Para sa PTV News, Eunice Samonte. Kaugnay naman sa bantang mass leave ng mga kawani ng Bureau of Immigration ay tinawag na illegal ni Budget Secretary Benjamin Jokno ang kanilang hinihinging overtime pay. Si Sam Gutierrez para sa detalye. Tinawag na illegal ni Budget Secretary Benjamin Jokno ang hinihinging overtime pay ng mga immigration workers. Ipinunto ni Jokno na nakasaad sa batas na bawal ang pagbibigay ng overtime pay ng mahigit sa 50% ng sweldo. Ayon sa isang source, nasa 30,000 piso hanggang sa 50,000 piso ang dating natatanggap ng mga immigration officers, ngunit nasa 16 na piso na lamang ngayon matapos kaltasan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang department budget, kung saan nakapaloob ang overtime pay. Paliwanag ni Jokno na dapat lang naman talaga silang tanggalan ng overtime pay dahil sa kakulangan na rin ng transparency sa kanilang trabaho. Enero pa, binigyan ko na sila ng solusyon Nagmamatigas Ayaw nila ng pagbabago. Kasi alam mo yung sistema natin, yung old system na pilit namin binabago ngayon, ay bulok yun, corrupt na sistema. Dahil ang rules sa gobyerno, ang overtime pay mo should not exceed 50% of your pay. Hindi ba reasonable naman yun?
Sa kasalukuyan ay 36 na immigration personnel na ang nag-resign sa kanilang pwesto mula nang tinanggal ni Pangulong Duterte ang budget sa overtime pay. Una nang ikinabahala ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang malala na umanong problema sa overtime pay dahil sa bantang mass leave ng mga tauhan ng BI. Pero ayon kay Jokno ay hindi naman dapat ikatakot ang nasabing banta dahil sa nakakontrata naman ang mga ito sa ahensya na maaaring agad naman na mapalitan. Kaya sinabi ko nung Enero, sabi ko, alam mo, we are willing to create as many positions as you need, no? Ibig sabihin noon, kung maraming posisyon yung kinikreate namin, mababawasan yung mag-overtime, hindi ba? Nababahala ang China sa pahayag ni Pangulong Duterte na nag-uutos sa AFP na okupahin lahat ng inaangking isla ng Pilipinas sa pinagtatalo ng mga teritoryo. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, sana ipagpatuloy ng Pilipinas ang maayos na pagresponde sa territorial dispute at itaguyod ang maayos na relasyon ng Pilipinas sa China. Kalakip kasi ng Occupy Order ni Pangulong Duterte noong Huwebes ay inuutos din ng Pangulo ang pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa ating mga isla. Pero nilinaw ng AFP na ang nais ng Pangulo ay paigtingin palalo mga pasilidad sa mga kasalukuyan ng bansang inaangkin ng Pilipinas o islang inaangkin ng Pilipinas at pag-aari na ng bansa at hindi maglagay ng mga bagong istruktura sa mga di pa okupadong isla. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang balak ni Pangulong Duterte na gunitain ang Independence Day sa Pag-asa Island. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, sakaling matuloy raw ito ay si Pangulong Duterte ang unang presidente ng bansa na pupunta sa nasabing isla na inaangkin rin ng China, Vietnam at Taiwan. At handa raw ang AFP na bigyan ng seguridad ng Pangulo. Muli namang ginait ng AFP na pag-aari ng Pilipinas ang Pag-asa Island na bahagi ng bayan ng Kalayaan na probinsya ng Palawan. Wala pang 200 ang populasyon nito. Huwebes nang pinag-utos ni Pangulong Duterte na paigtingin ang pag-angkin sa ating mga isla sa West Philippine Sea na inaangkin din ng ibang bansa. Sa una, nais ko yung paliwanag. Ito ay nasa ilalim ng ating Republika. Sa atin ay hindi ito disputed at maliwanag sa lumabas na desisyon galing sa Appellate Court ng nakaraang taon. Ayan ay nasa ilalim natin, ano? At itong Pag-asa ay isang prinsipyo sa ilalim ng ating Republika. Ang pangangasiwa dyan ay nasa pamumuno ng isang mayor. At may mga nakatira tayong mga kababayan na nariyan sa isla ng Pag-asa tulad ng ibang lugar dyan na kinabubuuan ng siyam na lugar. So, malayang nakataas ang ating mga bandila dyan at patuloy natin pinangangasiwaan ito. Ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na okupahan at ayusin ang mga istruktura sa West Philippine Sea ay hindi magbubunga ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, matagal ng hawak ng Pilipinas ang mga isla sa Kalayaan Group sa Palawan na tinutukoy ng Pangulo. Niliwanag ng kalihim na ang nasabing mga islay gaya ng Pag-asa ay nasa pag-aari na natin sa POL noong 1980s. Ito'y nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Kalayaan Island Group bilang munisipalidad ng Palawan. Sinabi pa ni Lorenzana na ang utos si Pangulong Duterte ay maglalagay ng mga pasilidad gaya ng bahay tuluyan, serbisyo ng tubig, elektrisidad, parola at daang lugar para sa mga mangingisda. Nauna rito, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Hu Chunying na umaasa silang patuloy na mapapangasiwa ang mabuti ng Pilipinas ang isyu ukol sa maritime dispute upang mapanatili ang magandang ugnayan ng Pilipinas at China. Hinala tuloy ni Bertiz, konektado ang Winston QH sa teroristang grupo. Kung eto talaga ay may kinalaman tong Winston QH tsaka ISIS na to, ibig sabihin yung operations nila ng ISIS dito ang nagpopondo mismong mga OFW. Kasi alam naman natin na sa tindi ng seguridad ngayon, monitored lahat ang pagpasok at paglabas ng pera.